ito yung pinakaayaw mangyari ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, at kahit mismo ni Sara Duterte, mga kababayan, ayaw na ayaw po niya mangyayari itong napakalaking achievements at tagumpay ng gobyerno ni PBBM. Dahil kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang araw, mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, mga magsasaka na, nasa larangan ng pagsasaka na ang mga nagsasalita at talagang pinapatotohanan yung ginagawang pagtatrabaho ni PBBM. At kung makikita nyo rin, mga kababayan, mismong yung mga kababayang Pilipino po natin na farmers ang nagsasabi na napakaganda ng pagtrato ng gobyerno ni PBBM sa mga kababayan po nating magsasaka. So ngayon, ito yung isang resulta at patunay na nagtatrabaho ang gobyerno ni PBBM para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil kung titingnan nyo mabuti, kung ating pakikinggan itong mga balita na nakikita po natin, napakaliwanag naman po, mga kababayan, na yung pangarap ng presidente na 20 pesos per kilo ng bigas ay mangyayari na po. Pero mga kababayan, etong unang batch ika nga ng pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay sa Visayas sisimulan. Dahil mga kababayan, doon mas maraming nangangailangan ng ganyang bigas, mga kababayan, ng murang halaga ng bigas. So ngayon, pakinggan natin itong nakita nating balita galing po sa PTV Philippines, na kung saan sabi po dito, pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Visayas sisimula na. So ito yung pinakaayaw mangyari ni Sara Duterte, kaya kahit doon sa mga rally, sunod-sunod yung pagbanat niya dito po sa 20 pesos na bigas na pangarap ng presidente na unti-unti nang natutupad. Ano po, so ito i-play po muna natin. Samantala, ilulunsad na sa susunod na linggo ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Yan ang napag-usapan sa pagpupulong ng mga gobernador ng Visayas kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Eto, press 1, mga kababayan, na press 1 kung meron na. Department of Agriculture sa Cebu. Ang detalye sa balitang pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nakuna ng Cebu Media ang pag-alis ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu Provincial Capital na sinamahan ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ito'y matapos pasinayaan ang pagpupulong kasama ang Department of Agriculture at ang mga gobernador ng Region 6, 7 at 8. Humarap sa media si Agriculture Secretary Francisco Laurel Chiu Jr. at kinumpirma na magsisimula na sa susunod na linggo ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas na agad ipapatupad din sa buong bansa. Basically, ang mechanics nun, since bumaba ng world prices at bumaba na rin ang presyo ng bigas in general, yung gap between the 20 pesos and yung current market prices of 30. Hoy, tandaan nyo, mga kababayan, ito singit ko muna ha. Hanggat hindi nabubura ngayon sa Google Map etong West Philippine Sea, huwag nyong iboboto si Marcoleta. Di ba sabi niya, mga kababayan, ito singit ko lang muna ha. Huwag nyong iboboto si Congressman Rodante Marcoleta hanggat hindi nabubura sa Google Map ang West Philippine Sea. Dahil kung makikita nyo, may balitang lumabas nung nakaraan. Nakalimutan lang natin gawa ng reaction na kung saan nasa Google Map na po ang West Philippine Sea. So ngayon, ang hamon natin sa mga kababayang Pilipino natin, hanggat nasa sa Google Map ang West Philippine Sea, huwag nyong iboboto etong si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi siya yung nagsabi na ang West Philippine Sea katang-isip lamang ng ating bansa, mga kababayan. Katang-isip lamang ng mga kababayan natin Pilipino. So ngayon, hanggat hindi nabubura ang West Philippine Sea sa Google Map, wag ninyong iboboto si Rodante Marcoleta. 32 to 33 pesos sa merkado ay napag-usapan na isi-share yun, yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So kung 13 pesos yung gap, kung 33, maging 20, so 650 ang shoulder will be DA and sa FDI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LGU. Pinagpaplanuhan na ngayon ng mga gobernador kung papaano maipapamahagi ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa kani-kaniyang lalawigan. Kasi sa totoo lang, napakalaking bagay niyan eh.
sa mga kababayang Pilipino natin yung pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos. Kahit na sinasabi mga kababayan ni Sara Duterte na yung 20 pesos na bigas ay pagkain ng baboy, para sa mga kababayang mahihirap po natin, ginto na po yan sa kanila. Kasi mabibili nila yung bigas sa napakamurang halaga. At yan naman bigas na yan kapag isinaing mga kababayan, yan naman po ay nakakain. Ewan ko lang kung bakit sinasabi ni Sara Duterte na pagkain po yan ng baboy. Siguro dahil sa sobrang dami na ng nakulimbat niya, di umano mga kababayan, na pera ng taong bayan, masarap na yung kinakain niya. Kaya nasasabi niya na yung 20 pesos na bigas ay pagkain ng baboy. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? They were going to launch this for Region 6, 7, and 8, Visayas. When they took off, when they landed, they decided it would be national. The President, gave us an avenue where we can get cheaper rice. The LGUs will subsidize a bit, but the distribution and how it will be given to the people, how it can be accessed by the people, is really up to the LGU. So we have different strategies. That's why we were kind of debating. Because again, this is an experiment, but it's a commendable program. Kinatuwa naman ng mga gobernador dahil sa wakas, mabibili na rin ng taong bayan ang ipinangakong abot kayang presyo na bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, correct lang natin na hindi po yun pangako, pangarap yun ng presidente na nagkatotoo. Ito yung patunay mga kababayan, kahit sa normal na pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin, ito yung isang patunay na yung pangarap ay pwedeng matupad. Pwedeng magkatotoo, samahan mo lang ng sipag at tiyaga at dedikasyon sa mga ginagawa mo sa pang-araw-araw. Kung ikaw ay nakapokus sa pagtatrabaho, paghahanap ng mga solusyon sa problema ng bansa, magkakaroon talaga ng napakagandang resulta. Lahat ng pinaghihirapan mo at lahat ng pinagtatrabahuan mo. Dahil kung titingnan ninyo sa ginawa ng presidente, nangarap siya na mapababa ang presyo ng bigas at eto na, nagkakatotoo na. Ibig sabihin, nagbubunga yung kanyang ginagawang pagtatrabaho at paghahanap ng solusyon sa mga problema na nangyayari dito po sa ating bansa. Unlike dun sa ginagawa ni Sara Duterte na puro problema ang pinaggagawa ngayon sa ating bansa, wala na nga atang ginawang matino na makakatulong at mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Puro pagbatikos, pagpuna sa gobyerno, yung ginagawa ni Sara. Kapag hindi niya masagot yung mga itinatanong sa kanya ng sambayan ng Pilipino kung saan napunta ang pera ng taong bayan, mambabatikos ng kung sino-sinong politiko. Mananawagan na wag iboto yung mga party list porket hindi niya masagot yung itinatanong sa kanya ng taong bayan about sa confidential funds. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. The President himself that has taken up the fulfillment of his promise, but he is able to see it on a more holistic level. Tama! The Department of Agriculture being on board, and as was already discussed, our palay farmers also now being assured of a ready market. So, well, Partida to mga kababayan ha, may rice tarification law pa. Pero napababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos mga kababayan. Sana makita natin sa sunod, maamyendahan naman itong rice tarification law. Or di kaya naman mga kababayan, sana mawala na po ito sa pagiging batas. Kasi ang pinaka-apektado po talaga niyan ay yung mga kababayang Pilipino po natin na magsasaka. At yung mga kababayang Pilipino po natin na consumers mga kababayan. Dahil ang nakikinabang lang naman sa batas na yan yung mga oligarch na katulad nitong sina Cynthia Villar at nung iba pa na mga negosyante mga kababayan na nagmamanipula ng presyo ng bigas po sa merkado. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ipagpatuloy pa natin. Basically, Visayas region is parang isang almost the same area lang naman tayo lahat. So working together with other governors from the Visayas, it's also parang reassuring din sa amin na may tutulong din sa amin. Ayon sa mga gobernador, pinag-aaralan na rin ng pamalaan na mapanatili ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diba? Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Balitang Pambansa. Kita niyo yan mga kababayan. Yan yung sinasabi natin
na isang pangarap na nagkatotoo at nangyayari na dahil sa pagtatrabaho ng presidente. Unlike nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ano yung sabi niya? Ano yung sabi niya noon? Pipilitin nila na ma-reduce sa 7 pesos yung per kilo ng bigas. Pero ano nangyari mga kababayan? Mas lalong tumaas ang presyo ng bigas noong panahon na nakaupong presidente, etong si dating Pangulong Duterte. Saglip na mabawasan ng 7 pesos, tumaas pa mga kababayan ng higit sa 7 pesos yung per kilo ng bigas, lalo na noong nagkaroon ng pandemic.